mga darating na mangyayari sa mga pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po sabi is maging handa tayo. Okay po, so kung ano man po ang ginagawa ninyo ngayon, habang kayo mag-ikinig, itigil nyo muna. Dahil po, kailangan nyo marang makita, maunawaan, kung ano po ang inasabi po ng Panginoon tungkol po sa hell o impyerno. Ayan, ano po, kumakita niyo po. Okay, so simulan po natin ang pag-aaral. Nandiyan po kayo. So, baka po may mga inaantok sa inyo, sampal-sampalin nyo muna sa sarili ninyo. para po hindi kayo maantok. Okay, mainit po, di ba? Kaya nga po talagang sinadya namin na walang aircon para maramdaman ninyo po doon to bang impyerno. Ayan, ano po. Okay? So, ito po sinabi kanina, no, sa Mateo, sabi niya, sabahan ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, kapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan. Datapwat, sabahan ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan, at kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pintaw o pilay, kaysa sa mga dalawang kamay o dalawang paa na ibulit ka sa apoy na walang hanggan. So sinabi ng Panginoong Yesus, apoy na walang hanggan. Hindi ko na po tatapusin yung pagkabasa dahil mahaba po yan. Okay? Sabihin po ninyo, ito po ang mangyayari. Ano ba ang dapat kong malaman tungkol sa impyerno? Okay? So pansinin niyo po. Ay nakasulat. Nababasa sa likod? Hindi. Basahin mo na lang. Matuwid. Ayan. Ang ibig sabihin po ng matuwid, ito po yung mga sumusunod sa Panginoon. Ito po ang katawan natin, body, at lahat tayo ay may kamatayan. Ano po? Wala po dito po namubuhay mo na walang kamatayan. At dalawa po, masama, matuwid at masama. Ayan. Hindi naman yung aamin naman masama kayo, ano po? Walang aamin, ano? Tatanong natin isa-isa. Wala, no? Wala nga amin. Lahat tayo puro mabuti. Ano po? Malalaman natin ngayon yan. Ayan. Dalawa po namatay. Tingin niyo po, may white and may black. Uy, malapit na pong magkaroon ng pulang puti dyan sa aming labas, di ba? Nakikita ko, may parang may peryahan. May pahinga at merong parusa. Dalawa po. Pansinin niyo po. Okay? So, yung matuwid, may katluwa. Yung masama, may kaluluwa. Okay. Ngayon po, pag namatay yung masama, parurusahan. Pag namatay yung matuwid, nasa pahinga ka. Pero sa gitna ng mga yan, nakita niyo po may tinatawag na Hades. Ito po yung lugar na paraiso na tinatawag. Ano po, na binabanggit. So, tingnan po natin ngayon. Ayan. Sa muli kong pagkabuhay, may panamatay ka. Muling bubuhay ang iyong kaluluwa. At yung kaluluwa mo, ayan, yung kaluluwa mo, kaluluwa nito. Magkakaroon nito, pagkakaroon ng panahon, itong mga nandito, lalabas po yan. At ito na po yung pagdating ng Panginoon. Yung judgment day na tinatawag. At pagdating nga po ng judgment day, itong mga pinarurusahan, naiinitan na po ngayon, ano po, ito po ay pupunta sa tinatawag na wala ka ng kawala. Doon ka na habang buhay. Kaya lang po hindi siniseryoso ng mga tao eh. Katulad po natin dito, hindi natin siniseryoso ang impyerno. Mapakristyano man o hindi kristyano, hindi nila siniseryoso ang mga bagay na ito. Ito po ang langit. Pagdating ng Kristo, sabi nga kanina, pagdating ng Panginoon, mayroong pag-uhusga. Lahat ng kaluluwa, nandito pinarurusahan, lahat ng kaluluwa nasa pahinga, lalabas po lahat yan, at muli pagdating ni Kristo, huhusgahan ka na. Pero automatic po, yung mga nasa parusa. Yun po. So habang nabubuhay po tayo, dapat naunawaan natin ano ba ang mayroon sa impyerno. So dito na natin. Ito po, ang impyerno ay totoo ayon sa mga propeta. At sila ay magsisilabas at magsisilingin sa mga bangkay ng mga taong sabi niya, nagsisalangsang laban sa akin. Ano ibig sabihin ng nagsisalangsang? Mga hindi sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy. At sila ay magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Pansinin niyo po, dinescribe po ni Isaiah, ang impyerno may mga uod, pero hindi namamatay. Sa mga tuwid, ang kaluluwa mo ay hindi namamatay, at magkapinahihirapan ka. Ito naman sinabi ni Daniel, pansinin niyo po yung nakasulat na yellow, highlight na yellow. At marami sa kanila na nakatutulog sa alabot ng lupa ay nagising. Nagpo,
natutulog sa alabok na nagising. Opo, ang iba'y walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagpapahamak. So, i-describe naman ni Daniel, sabi niya, at ang iba'y sa kahiyan, nakakahiya po, no? Nang pumunta tayo sa impyerno. Yan. Sabi naman ng Panginoong Jesus, binasa kanina ito, datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganin sa kahortulan. Yan, yung mga nagagalit po, baka kung nakaaway kayo sa kapitbahay nyo. Yun po, nag-aaway kayo mga ismoso? Yun po, baka meron po Yun po, huwag niyo po lang naawayin dahil nakapanganib po ang paguluman ninyo. Ibig sabihin ng panganib, maalangan kayo. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ibig ko sabihin ng raka, sabi ka Tagalog, ulul. Yun po. Ay ibig sabihin nun, yung ito yung nagmamataas ka, ang tingin mo sa kapwa mo, kala mo kung sino ka mataas. Ano po, nakatugtog ka lang sa kalabaw, akala mo mataas ka na. Ganun po yung nangyayari. Ano po, yan po yung ibibig ng ulul na binabanggit. Ay mapapasa panganib. Isa, Sanhedrin. Yung Sanhedrin po tinutukoy, yung binabit ko kanina, pagdating ng Panginoong Diyos kung sa magkakaroon ng pag-uusga. Ang sino mang sabi ulul ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Yan, binabit po impyerno ng apoy. Tingnan natin. Okay? At kung ang kanan mong pinanggit kanina, kung yung kanan mo daw ay magiging sanhi na papunta ka sa impyerno, tanggalin mo na yung kanan mata mo. Kaysa naman mapunta ang buong kaluluwa mo. Hindi po literal mamaya, pagdating nyo, upitin yung mata nyo. Lalo mong kabataan dito, no? Hindi literal, tanggalin yung mata nyo hindi ganun. Ang ibig sabihin, itigil mo ang pagtingin ng masama. Kaya mga katapan naman nyo, puro mga kapangusga, no? Mata natin, di ba, mapangusga tayong lahat? Aminin natin, di ba? Kaya nakita ka lang may kaangkas sa motor, nag-visit ka lang agad. Ano po? Yung pala, nag-grab na pala yung driver. Pinagbinta ka mo na agad yung message mo, mo. Ayan, po. Ang pagpatisod sa iyong buwitin mo, sabi niya, at iyong itapon, sapagkat may papakinabang ka pa na wala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at wag ang buong katawan mo ay magulit sa impyerno. Ang sabi doon, na binabanggit doon. Kaya, tingnan natin, 2 beses binanggit ng Panginoong Jesus ang impyerno na binabanggit. Kanina nagtaasan kayo ng mga kamay, naniniwala kayo sa pagbalik ng Panginoong Jesus. So, maniwala kayo sa sinasabi ni Jesus na merong impyerno. Ayan po binanggit. Ano po, sinasabi dito. Pero tayo mga tao, hindi tayo takot Wala tayo takot. Mas takot pa tayo sa mga mamamatay tao dito sa mundo. Opo, dapat tayo matakot sa impyerno, mga kapatid, mga iilan nandito po. Ayan, sabi nga ni Cristo, binanggit kanina na sa mata, hindi ka na po babasahin. Opo, sa Roma chapter 2:8 na sabi, datapwat ang sa mga palaaway. Iyon, mga palaaway dito. O kami nang aaway sa inyo, at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, mga hindi sumusunod sa katotohanan. Alam niyo po ba kung ano yung katotohanan? Alam niyo po kung ano? Di ba? Ang alam natin, mali at tama, ano po? Ang katotohanan po ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo tumatalima kay Jesus Cristo Panilang tayo, paniwala, dasal tayo dasal. Tatawagin niyo pa si Cristo, Papa Jesus. Hindi po Papa Jesus po. Wala po. Jesus Cristo po. Ano po? Ang ibig sabihin ng Jesus, pangalan niya, yung Cristo, tagapagligtas. Ang ibig sabihin po noon, na binabanggit doon, no? Hindi po siya Papa kailanman. Ano po? Si Cristo ay anak ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Okay? Kaya huwag niyo po tuloy mga anak niyo nandito manalangin kay Papa Jesus po. Manalangin lamang sa Ama. Sa pangalan ni Cristo. Tandaan niyo yan. Okay? At ang kagalitan, kapotan, kapighatian, at kahapusan. Kaya niyo po, galit, nandun po, yung kapotan, kisilakbo, kalungkutan, parehas po ng kahapisan, problema. Sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Sige lang, gumawa ka ng masama. Sige lang po, ignore nyo si Cristo. Pero tandaan nyo po, kapag inyong pinagwawalang bahala ang Panginoon. Kaya po ito yung dahilan namin ng gospel meeting. Ano po, hindi po para bigyan kayo Ipo po namin ibigay sa inyo ang katotohanan. Para kayo na rin po mag-choice o kayo na rin po ang mag-desisyon sa inyong mga buhay. Po, tandaan niyo po, lahat kayo ay may kaluluwang matandaan ng bata, may kaluluwa tayo, Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano ka, na-bautismuhan ka man o hindi ka pa na-bautismuhan, meron kang kaluluwa. Kaya ang lesson nito ay para sa lahat po. Kaya sabi nga niya, sa Hudyo una-una at ngayon din sa Griego. At kasama na po tayo, mga tao sa panahon natin yun.
Tandaan niyo po, may billion tao ng mundo. 8 billion na po ang tao sa buong mundo. Sipin niyo po yun. At painit na ang mundo. Pasama ng pasama ang mundo. Wala nang pakialam sa Panginoon Diyos. Pero ang Diyos, tumigil ba sa atin? Pinakikialaman kayo ng Panginoon Diyos, pero hindi natin pinapansin. Pansinin niyo po yun. Kaya sabi niya dito, ito ng English. Kaya kung hindi mo yung para mas maganda tingnan eh. In flaming fire. Alam niyo po yung plane, naglalagab na apoy. Di ba kung nakita kayo ng mga sunog? Matindi na po. Diba? Titingnan niyo po. Ako po, mayroon na akong batang iniligtas sa sunog eh. Nasusunog yung bahay, pinasok ko pa. Pinuha ko yung batang nakatulog. Kung matindi na po ang init mo. Salamat ako, buhay pa ako. Yun po, yan. Pero tingnan po ha. Sabi niya, taking vengeance, maghihiganti. Sino paghihigantihan? Tingnan niyo po. Eh tayo mga tao, may maghiganti. Diba? Kaya dapat po tayo maghiganti. Sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Ipagdasal niyo mga away ninyo para hindi malagay sa panganib ang inyong mga kaluluwa. Sabi niya, Diyos, sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ngayon po, tanong ko po sa inyo, kilala niyo po ba ang Diyos? Kilala lahat? Kilala, tama po, di ba? Okay? Ngayon po, teka, ang Diyos ba may tenga? Nakakarinig? Bakit nagdala sa isa pa to? Hindi naman narinig. Di ba? Hindi niyo po sinasabi ko ha. Pasensya na po kayo ha. Kasi marami sa atin naniniwala ang Diyos ng bato. Pinagdadasal natin, lalaro tayo doon, lulog tayo doon, hindi po kayo naririnig noon. Tanging Diyos na buhay ang nakakarinig sa ating lahat. Kaya sabi niya, no? Kilala mo, no? Ito. At mga hindi sumusunod sa gospel. Ngayon po, nakasunod ba tayo sa gospel? Alam niyo po ba kung yung gospel? Ang gospel po is magandang balita. Ano po yung magandang balita? May bigayan mamaya doon, may payout. Magandang balita po. Ano ba? Ganda balita po, matanggapin niyo yan ha. Huwag yung sabihin lang, huwag yung nagtatabihin din. Tanggapin niyo ang tanggapin. Ano po, pero itong problema, tanggap tayo na tanggap. Hindi naman yung tinatanggap si Kristo. Sa gospel po, magandang balita. Si Kristo namatay para sa iyo. Si Kristo inilibing para sa iyo. Si Kristo nabuhay para sa iyo. Kaya kailangan po natin mga kapatid, mamatay tayo lahat. Kaibigan, mamatay kayo. Mamatay kayo sa kasalanan ninyo. Ibig sabihin, itigil ninyo ang paggawa ng kasalanan. At ilibing ninyo ang kasalanan ninyo. At muli din mabuhay kasama ang Panginoon Yesus. Yun po yung sinasabi ng gospel. Ngayon po, kilala mo ang Diyos. Hindi ka naman nakasunod. Paano? Hindi nyo po ganun po. Kailangan po, hindi po naglalagab na ako. Sino kasama po ng Panginoon sa pagdating niya? Hindi po matitibunong anghel. Matitibay ng mga anghel ang kasama niya. Gera ang darating po. Gera ito laban sa mga kampo ng demonyo, mga demonyo nga sa mundo natin ngayon. Gera po yan. Ang mangyayari po dyan, kaya sunod-sunod po ang pagbagsak ng apoy. Kung titinan po natin, ayan po, mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos sa Biblia. Teka, ang dami ng tuturo ng Biblia eh. Yun po ang problema ngayon. Maraming nanlilinang sa inyo. Di ba? Tatawagin kayo ganito, may bibili sila ganito para maging membro kayo. Unti-unti, baligay buwan-buwan, meron kayo para kayo maging membro nito. Hindi niyo po, hindi po alam, mas malaki na kukuha nila sa inyo. Dahil pag naging membro kayo dyan, meron kayong mga sacrificial offering, pera, tithings mo, 10%, iba pang tithing na ganito, hindi nyo alam, mas malaki pa na kukuha sa inyo. Alam nyo lang, hindi. Ano po? Okay? Titingnan natin. Kaya titingnan natin mga kapatid, no? Mga kaibigan, sabi niya, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Iinom ka ng galit ng Diyos. Ipalulunok siya ng Diyos ang kanyang galit. Dahil ikaw ay ayaw sumunod sa kanyang anak na nahandang walang halo at inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Diyos. Alam niyo po yung asupre? Patulad po, alam niyo nakakita na kayo ng aspalto nung nagkumaapoy yun bago pinay sa kasada. Ganun po ang bibigit sa katawan ng kaluluwa ninyo habang sinisilaban sa inyo.
Kaya nga po sa amin, sabi ng Panginoon, di ba nakikiusap ako sa inyo? Sabi ni Pedro, nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Brother Danny, nakikiusap ako sa inyo. Sumunod po kayo. Mga kaibigan na nandito po. Dahil kawawa po ang inyong kaluluwa dahil ayaw ng Panginoon, ayaw ng Diyos. Minsan man sa inyo nandito, mga tao sa labas ay pahirapan ng apoy at asupri. Ayaw ng God yan. Ayaw ng Diyos, pero akala nyo lang, ang nangyayari, tayo ang nagdadala sa sarili natin sa parusa. Dinadala mo ang sarili mo sa parusa. Sabi nga niya, harapan ng kordero, hindi kordero, ang ating Panginoong Jesus na walang kasalanan, pero namatay para sa iyo, para tumusin ka. Yung mga bagay na gano'n. At sabi niya, at ang usok ng hirap nila ay nagpailan lang, magpakailan-kailanman. Walang katapusan. Na andun ang hirap ng mga tao, makaluluwang, na patuloy na inawalang bahala ang Panginoong Diyos habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya po mga kapatid, oras na mamatay kayo ngayon, kaibigan, may pupuntahan ng kaluluwa mo. Dalawa lamang yan. Doon sa paraiso at doon sa tartaro o sa tinatawag na kaparusahan. Sabi niya, sila ang mga nagsisisamba sa hayop. Bansin niyo po at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap sa tanda ng kanyang pangalan. Ano po yun? Sino yung hayop na tinutukoy dito? Si Satanas po. Ano po? Ako ang binanggit po, sabi niya, nagsisisamba. Hindi mo kayo sumasamba sa demonyo, hindi po ba? Hindi po. Ito po yung tinutukoy po na ginawa ninyong mga Diyos sa buhay ninyo. Pera, trabaho ninyo, ano man yan, Diyos-Diyosan ninyong bato, yan po yung tinutukoy po na hayop sa Biblia. Dahil sinasamba po natin lahat yan. Kaya dapat po ang Panginoong Isus lamang ang sambahin ninyo. Sambahin natin ang Panginoong Ama na ang pamamagitan ng ating Panginoong Isus lamang po. Wala pong Diyos na babae. Tandaan niyo po yan. Walang babaeng Diyos na ginawa ang Panginoon. Tignan niyo po, at sa December 18 nga po, mag-birthday daw po yun. Tignan po, diba? Mas mauna pong birthday ko dun. Ito po, birthday ko, October 25, yan. Tandaan niyo po October 25 po yan. Ito po, imbitado kayong lahat sa langit. Yan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit yun. Ano ba sa mga ito? Dagat-dagatang apoy. Nakalangoy ka sa dagat? Diba? Ang dagat po ba may katapusan? Pag nandun kayo, diba? Tingin mo, kala puro tubig. Kaya nga po yung diniscovery ni Columbus ang Amerika Diba? Napatunayan niya, bilog pala ang mundo. Akala niya po, pag sa dulo, malalaglag sila. Pero bilog ang mundo. Bago ma-discover ang bilog ang mundo, nakasulat na po sa Biblia yan. Yun po, bago ma-discover na ang buo ay buhay, nakasulat na po sa Biblia yan. Tignan niyo po, diba? Sabi doon, no, ito ang ikalawang kamatayan. Sa tuwid, may unang kamatayan. Ano po? Yung unang kamatayan, kapag namatay ka ngayon. Sino po gusto mamatay ngayon? Ako, yoko pa. Diba? Gusto ko nga, mabot ako ng 100 years old. Diba? Kung nakikilala yung tatay ko, po 95 years old na, pero makatayo pa, malakas pa. Nakasali pa nga sa gitpi Jollibee. Yung araw, hindi po. Sana po, ganoon tayong lahat umabot. Okay? Sa mga tuwid, sabi niya, ay ang dagat-dagat ng apoy, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay. Oh! Teka, meron palang aklat ng buhay, sinusulat ang pangalan. Tingnan niyo po. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan na dito, isulat na ninyo mga pangalan nyo sa aklat ng buhay. Malala niyo may kumakain sa bahay ni Jesus. Diba? Para malaman kung ang pangalan ninyo, ganun ba, ang bagay na ganyan. Ito po, titingnan ng Panginoon ang pangalan nyo. Pagdating ng Panginoon ito, ang Panginoon ng mundo na tayo sa lapaap na, doon tayo, at ang pangalan mo ay wala dito. Sorry na lang. Ikaw ay hindi na pwede magmakaawa. Teka, Panginoon Diyos, nagsamba ako doon Teka, Panginoon Diyos, tumulong ako Ang sasabihin pa siya ng Panginoon, lumayo ko sa akin, ikaw na kasama. Hindi po, dahil ang hinahanap ng Panginoon Diyos ay yung maliit na puso na sumusunod sa kanyang puso. See?
So yun po mga bagay na gano'n. Okay? Kaya tingnan natin mga kaibigan, mga kapatid, sa mga duwag. Dati matapang. Pero bakit duwag kayo sumunod? Ayaw ninyong iwan yung mga mali yung ginagawa. Yung po sinasabing duwag dito. Diba? Ba't ayaw mo sumunod? Natatakot ka? Ano ba parang sumunod ka sa Panginoon? May mahirap bang utos ng Diyos? Wala naman eh. Diba? Sabi nga ng Panginoon, ang mga utos ko ay hindi mabigat, hindi mahirap. Kaniya, niyo po, sa mga hindi nananampalataya. Naniniwala ka, di ba? Pero hindi nasabing mananampalataya dito po yung mga sumusunod. Hindi lang po paniwala, yung mga sumusunod. Sa mga suklam-suklam, sa mga mamamatay tao, at sa mga magpakiapid, at sa mga mangkukulam. Teka, may mangkukulam pa sa inyo. Mga nagpapakulam dyan. Alam niyo po yung tawas? Kulang po yun. Galanit din, no? Ba? Baka may papatawas kayo, ha? Ang tawas po, ginagamit po yun sa sinodang, sa kilibili. Tanda niyo po, yung pagkadali yung papatawas kayo, tapos sabihin, napaalis ng yung mermaid, sirena. Yun, hindi po totoo yun. Huwag kayo maniwala to, yun po yung sa mga tao sa mga gagaway. Ano po, maniwala po kayo dyan. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ayan. At sa lahat ng mga sinungaling. Teka muna. Sinungaling. Ano po? Dami sinungaling sa atin, ano po? Ano ninyo po? Sinungaling tayo, di ba? Dati sinungaling, di ba? Ako nga rin, sinungaling one time. Pero po, sorry po ako. Ayaw ko na ulitin ng maaari. Kaya, at ang ilang bahagi ay sa dagat-dagatan, nagdinigas sa apoy. Naglalagab-gab po talaga. Di po, yun ang ikalawang kamatayan. Okay, pag-isip nyo na po ang init ha mga kapatid. Mga kaibigan na nandito po, ang diablo, mga anghel, lugar ng mga suklam na kasama. O, gusto nyo bang kasama demonyo sa bahay nyo? Ayaw, di ba? Yung kapitbahay mo demonyo, gusto nyo kasama. Wala namang may kapitbahay pa rin mga demonyo. Ano po? Ayan, lahat po ng masama at ayaw sumunod sa Diyos, yan po ay demonyo. Kaya po kasama tayo doon. Kapag tayo di sumunod sa Kristo, kahit akala mo kung mabait ka, kasama ka po sa demonyo. Ano po? Dahil ito mga anghel po eh. Hindi po, diba? Hindi sila sumunod sa Panginoon Diyos eh. Mga anghel po yan. Hindi po, mga hindi tapat sa Diyos, ayan. Yung mga binabaliwala ang Diyos. Yan, pero dito, mga walang respeto. Mga bata nandito, mga walang respeto sa magulang. Ayun, mga anak nandito ha, respeto yung mga magulang nyo. Mga magulang na walang respeto sa anak. Lalo na mga anak, magulang, walang respeto sa Panginoon Diyos. Ayan. Mga kilala ang Diyos, ngunit hindi sumusunod. Mga hindi sumusunod sa katotohanan. Ano pa, sinabi doon, mga naninlang. Alam niyo po yung naninlang, naloko. Mga naloko po. Akala nyo may kaligtasan sa iglesia nito, simbahan ganyan, simbahan ganon. Ang dami-dami simbahan, ano po? Ito, kaya dapat po alamin ninyo kung saan kayo tama. Pagtangis. Ang itong lugar na ito, kung saan ka iyak ng iyak. Yung nangangalit yung ngipin, alam niyo po, masakit ang ngipin, di ba? Hindi makatulog. Mas matindi pa doon, ang sakit na nararamdaman mo sa impyerno. Sibi mo doon, araw at gabi. Araw at gabi, gano'n ang nararamdaman mo. Gusto niyo ba mangyari sa katuluan ninyo yan? Di ba? So, huwag ko ninyong hayaan. No? Sapagkat ang apoy nito ay walang katapusan. No? Ito ay sobrang dilim. Pero may apoy. May apoy. Ba't madilim? Kaya wala kang nakikita eh. Wala kang ibang makikita kung di puro apoy at yung mga kasama mo masama. Nandoon kayo, kinikilaban. Yun ang ibig sabihin ng kadiliman. Yan. At ito everlasting. Sabihin, walang katapusan. Ano po? Ito po ay kamatayan. Tawagin, ito po yung aanit mo kayo. Hindi sa mga sa buhay. Dito aanit din. Sige lang, sabi ko nga sa mga tao na sige lang, siraan nyo kami. Sige lang, taktan nyo kami. Sige lang, murahin kami. Aanin mo lahat yan. No? Nandiyan dyan po yung kaanit. Po, kaya po tingnan nyo po, lalo na lalapit ang mabutuhan. Tingnan nyo po yung sino dapat inyong iboto. Marami pong mga politiko ngayon, gagamitin na naman kayo. Gagamitin tayong lahat. Ito, dyan po walang awa ang Diyos. Hindi maawa ang Diyos dyan. At dito po, wala siyang palalagpasin. Walang palalagpasin God. Kahit presidente na ng Pilipinas,
ano ka man at hindi ka sumusunod kay Kristo, tandaan mo, hindi ka palalapasin ng Panginoon mo. Tandaan niyo yan. Ito, kaya ayaw sa mga ginawa ninyo, parurusahan tayo. Ayan, hindi po mabuti. Okay? Ito po. Yan. Ang duration ng punishment, walang hanggan, no? Hindi ko na po makakain para sa oras natin. Ito po. At ang mga ito'y nagkaroon sa walang hanggang kaparusahan. Isang example na ganyan po kabigin. Wala kang makita, puro apoy. Ito po sa impyerno. At sa langit naman po, kasama mo ang mga anghel. Ito po na binabanggit doon. Ayan. Okay? So, titignan po natin. Ayan. Okay po. Ngayon, saan ka pagpunta? Hindi po. Saan kayo pagpunta? Ayan, forever lasting na buhay sa langit. Ito naman po ang tambari ngayon. Ayan, walang pupunta ng impyerno kung hindi siya narapat dito. Sabi ko kanina, ayaw ng Diyos na pumunta kayo sa impyerno. Gusto ng Diyos, lahat tayo ay makasama niya sa langit. Alam mo na, di ba napakasarap kung sama-sama tayo? Ngayon po, natutuwa ko tayo, sama-sama tayong lahat. Ito po, napakaganda po. At ayaw ng Diyos. Ngayon po, choice mo na yan eh. Ito ang pipili niya. Sige po, manatili kayo sa mga lini yung ginagawa. Manatili kang maniwala, sumambatan sa Diyosan. Ikaw din po kawawa. Kaya habang may bubuhay po tayo, habang hindi pa po nagugunaw ang mundo, ang tanong po, kailan magugunaw ang mundo? Kulitin na natin. Diba? So kulitin niyo po yung mundo na meron pong babagsak ng mga apoy. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Dahil ang Diyos po ay nasa alapaap. Titingnan natin. Yung nakikita niyo po, hindi po yan ang langit. Ganyan po ang mangyayari. Uulan ng apoy. At walang makakalita sa atin. Pero tayo mga kaluluwa, kaya angat tayo ng Diyos. Makikita mo ngayon binubunaw na ang mundo. Walang matitira sa mundo ito. Dahil may bago tayong lugar na ilalagay ng Diyos. At wala nang masama doon. Kaya sana po habang kayo nabubuhay, mga kaibigan, mga palitan nandito po, tingnan po ninyo ang mga bagay nito. Sa isang sandali lamang po, sa isang isap mata, nagbabago tayo lahat. Yun po, sa isang isap matang lang, sa isang malakit na tunog, maririnig ng buong mundo. Isang tunog na galing sa langit, maririnig ito ng mga ng buong mundo. Sabi niya, pansin niyo po, yun yung pakaka. Yung malakas na tunog ito yan. Wala nakakalang po yan, malakas na tunog. Ano po? Sabi niya, kapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magulit na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Babaguhin tayo ng Panginoon Diyos. Kung saan tayong lahat ay makakita ng pangyayari. Ano po? May ingay kasama ang banal na anghel at hindi natin alam kung kailan. Kanina, pinuro kanina, hindi mo alam kung kailan. Maaaring mamaya, maaaring bukas ang pagdating ng Panginoon. Pero ito nakakatakot. Maaaring namatay ka mamaya, maaaring namatay ka bukas. Kung ay nakahanda, kailan mo ihahanda ang iyong kaluluwa? Pagdating nito, makikita natin sa lahat eh. Habang tayo umaakit sa ulap ngayon, magbabago tayong lahat eh. Hindi imagine niyo po ha, magbabago tayong lahat, tapos po umaakit tayo sama-sama. Andun, habang pati yung mga patay ngayon sa paraiso, sa may pinahirap, lalabas po yan. At ipaghiwalay ng Diyos yan, sa kanan at kaliwa. Lahat ng mababait na hindi sumusunod sa Panginoon kasama ng masama, papunta sa kaliwa. At yun ang papunta sa impyerno. Bakit kanan? Kasi ang kanan ang simbolo ng matuwid. Kaya ito inilagay ng Diyos sa kanan. Yung mga taong masasama, mga taong may kasalanan, pero nagbagong buhay, kasama po natin sa kanan. Ano po? Yung mga tao na nanatiling kahit na sobra ng hirap sa mundong ito, sobra ng pasakit, patuloy po sumusunod sa Panginoong Diyos at hindi niya iniiwan ang Diyos. Yan po mangyayari. Ano po? Habang umakyat tayo, bagsak ng mga apoy. Matinding apoy po yun. Hindi lang basta apoy. Ano po? Dahil pagbagsak ng apoy, tunaw kagad. Hindi po katulad ng mga apoy nandito po. Ganun po katindi ang sinasabi na binabanggit doon. Ayan. At i-destroy nga po niya ang ang mundo natin at may new heaven, new earth. At ang kaharian, ito po tanong. Alam niyo po ba kung anong kaharian na dadalhin dito sa Ama? Ito po ang iglesia. Ito po yung church. Ano yung church?
ang daming church. May Roman Catholic, may Mormon, may Baptist, may Presbyterian, may Born Again, iba-ibang church, dito ba? May Church of God Santo, may Church of Christ Pentecostal, iba-iba. So, hindi po, isa lamang po church niya. Pansinin niyo po anong church. Ito yung kingdom. Ito ang dadali ng Panginoon. At ng lahat ng mga tao na wala sa dito, automatic po yan. Kahit sabihin mo na preacher ka, mangaral ka, kahit kung ministro ka, hindi ka po pupunta dyan kung wala ka sa tamang iglesia. Ano po yung tamang iglesia? Ito po ang tinatawag po ng Church of Christ, Church of God, Body of Christ na nakalagay sa Biblia. Ito po, pangalan lang po yun, pero ito po ang mahalaga nito yung sumusunod po yung mga tao nandoon. Meron pong alituntunin sa Biblia eh, katulad po ng pagsamba. Ito po yung kaharian. Ang pagsamba ng tao, hindi kailangan haluan ng mga protot, mga tambon, gitara. Kasi yung karamihan ng born again, ganyan po. Baptist, may mga gitara sila, hindi po gano'n. So dapat po malaman niyo po yan. Pero hindi po yung topic natin. Ang topic natin, babalik si Jesus para usgahan ng mundo. Yun po, para usgahan ka. Kasama ka dito. Kasama tayong lahat dito. Lahat ay usgahan, ang mga matuwid o sumunod ay tatanggap ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang masama at ayaw sumunod ay sa walang hanggan parusa o impyerno. Ngayon po mga kapatid, kaibigan, sino po ang gustong pumunta ng impyerno ngayon? Ayaw niyo. Diba? Pero pag sinabi ko sa punta sa langit, ang dali ba, no one knows kung kailan. Ito pa, anong birthday? Kailan birthday mo, te? Malapit na. October na pala. Kita niyo po, di ba? Mga bagay na gano'n. Yan, ito po. Ito na sinasa, nabasa na kanina yan. Hindi brother Nonoy. Kung walang nakakaalam, kaso ang oras ay tumatakbo. Ito po. Ilan ka na, Nay? Vamos. Kita ko, 64 na ako. Hindi po, di ba? So, walang nakakaalam. Time is running out. Kailan ka susunod? Kapag ikaw nakarapay sa kama, may sakit, hindi ka na makabangon, hindi niyo po. Diba? Kaya kayo mag-aaral mabuti. Sabi kung tumanda na kayo, kayo na kayo mag-aaral. Hindi mangyayari. Tapusin niyo yan. Tapusin din niyo po ang pagsunod sa Panginoon Diyos. Kaya sabi nga niya dyan, mag-puyat kayo. Yan, sapagkat hindi niyo malalaman ang araw ni ang oras. But the day is coming at hindi natin alam ang pagparito ng Panginoon. Pinasa kanina rin po yan na pinapalit ko. Hindi magnanakaw ang Diyos ha, parang magnanakaw lang po. Ito, pinapalit ko. Kaya nga mga minamahal, ito po, batang panawagan. Kaya nga mga minamahal, yaman kayo nagsisipaghintay sa mga bagay na ito. Ay mapagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Na walang bulis, walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Kaya po, andito po ang iglesia. Ang Church of Christ po dito sa Bindi, lala pong tumulong sa inyo. Kung nagkanait po kayo mamugat ng inyong mga kasalanan, nandito lang po kami para hugasan ng inyong kasalanan. Kami lang po ang instrumento. Pero ang mamugat sa inyo, ang dugo ng Panginoon. Ang tubig, simbolo ng kanyang dugo. Kaya po binabaptize po namin. Binabaptismuhan para maugasan ang mga kasalanan para maging handa sa muling pagbalik ni Kristo. Ang problema, may nakikinig, pinananampalataya, may gusto magsisi, ito, tinatanggap si Kristo, pero ayaw nito. Ayaw magbugat ng kasalanan. Tandaan niyo po, ang tao na nakikinig, nanampalataya, nagsisisi, at tinanggap si Kristo, at hindi ka nabautismuhan, dagatang apoy pa rin po ang bagsak mo. At ang nabautismuhan naman, na hindi dapat kay Kristo, binabaliwala, lalo na pag-araw ng linggo, yung sasamba, kasama ka rin po doon, kay Pierno. Kaya po ang buhay mahirap, pero po, tayo naman yung peace, di ba? Mag-peace po tayong lahat, mga kapatid. Katulad ng ginawa niyo ngayong araw na ito, nag-peace kayo sa pag-inig sa amin, ni Brother Ramadan. Hindi po, tingnan na natin. Sundin na po ninyo ang Ebanghelyo. Ayan. Walaan niyo po mga bagay na gano'n. Okay? So, sa gabing sa umagang ito po, sana po natindihan ninyo ang mga tinuro po namin. Ito po, tandaan niyo po, hindi po dahil sa bigas o anumang ibibigay, kundi po ibibigyan tayo ng kaligtasan, binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos.
Kaya nandito po kami sa inyo po, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, mahal na mahal ko po kayo lahat, nakita naman po ninyo yun, di ba? Mahalin po ninyo ang Diyos, dahil hindi po kayo maliligtas ng Brother Danny. Hindi po kayo maliligtas ng tutorial setter o ng video sa Christ. Maliligtas kayo sa inyong pagsunod. Tanggapin niyo ang Panginoong Jesus at mapabilang kayo sa iglesia. Tandaan niyo po. Ha? Patuloy namin. Okay, ang kakulad ko, buhay ko po, natutuwa ko. Alam po yung mga bata dito, ang lalaki yan, at naging Kristiyano, mga 3 years. At dito lang ako. Kaya kung ituro sa isa. 3 years old, 4 years old, kasama namin nakapakain kami dyan. Ngayon mga Kristiyano sila. At ang nanatili ko sila dito. Ano po? Kaya po, mga kapatid, samantalayin natin ang oras. Ano po? Habang may buhay pa. Ano yung sabi ko? Habang may buhay may pag-asa. Wala ang pag-asa. Kala ko sa akin yung mga ano po? Si, habang buhay man, may pag-asa, pero yung pag-asa po bali wala. Kung hindi nyo gagawan ng paraan. Okay po, magandang mga po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. At magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Samahan niyo po manalangin niyo. Okay, bago tayo magpunta, magbibigay po tayo. Po, okay. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo. Labis ang pagmamahal at pag-unawa mo sa amin lahat. Patuloy mo kami binibigyan ng buhay upang patuloy kami magkaroon ng pagkakataon na sumunod sa mga aral mo. Alam namin, Ama, marami kami nagagawang pagkakamali kasalanan. Ngunit, Panginoon, sa iyong awa, na kung minsan hindi namin maunawaan ang dahil ang pag-awa mo sa amin at binibigyan mo kami ng buhay upang maunawaan namin, masunod namin ang iyong mga utos. Ngunit kung minsan, binabaliwala namin ito. Hindi namin pinapansin ang panawagan mo. Matagal naman po tumawag sa amin. Simula pa man po, ginawa ang mundong ito, tumatawag ka na sa aming mga tao. Sa iyong mga nilalang. Ngunit kami po, ay nagiging abala sa mga bagay-bagay na physical. Hindi namin naalala ang espiritual na buhay namin. Narito, naunawaan namin ang impyerno. Ang impyerno po ay para sa mga taong walang panahon o walang pag-asang sumunod sa iyo. Ngunit sa pagmamahal mo naman, ikaw ay may panahon sa amin at lahat kami ay binibigyan mo ng pag-asa. Ibuhin mo po ang mga kaluluwang nandito ngayon, Ama. Ibuhin mo ang kanilang mga puso na huwag na sila magkaroon ng alinlangan, kundi magbugas sila ng kanilang mga kasalanan upang kami sama-sama magsisikap, sama-sama magmamahalan, sama-sama magunawaan, magkaisa, na harapin ang inyong anak at aming Panginoong Hesus sa kanyang pagbalik. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat muli, Ama, sa mga araw na amin natin. Pagpalain mo ang bawat isa amin, ang aming mga pamilya, ang aming buhay. Muli, Ama, ito po ang dalangin namin pasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen.